Cursed Spirit. Ang mga spiritual na nilalang na mostly ay nakikita natin sa series bilang mga kaaway. Ang mga nilalang na ito ay matagal na nag-i-exist simula pa nung sa mga sinaunang panahon at nagdudulot lamang ng mga sakuna at pinsala. Kaya ang mga papel ng mga Jujutsu sorcerers ay ang puksain sila. Subalit kahit ano pa mang gawin ng mga sorcerers, ang mga cursed spirits ay patuloy pa ring mabubuo at paulit-ulit pa ring masisilang. Kaya saan nga ba talaga nagmula mga cursed spirits? Well, sa video ito ay pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa cursed spirits, sa kung paano sila nabuo, saan sila nagmula at marami pang iba. At syempre bago tayo magsimula, ang video pong to ay naglalaman po ng mga spoilers from the manga. So if you're not a fan of it, ay skip nyo lang yung video. And with that being said, simulan na natin. Ang mga tao ay may iba-ibang emosyon at kapag ang isang tao ay nagdurusa, nasasaktan o nakararanas ng mga masasamang pangyayari, ay dito na lumalabas ang mga negative emotions. Tulad na lang ng pagsisisi, galit, poot at marami pang may tuturing na negative emotion. At ang mga negative emotions na yan ay ang soul foundation sa pagkakabuo ng tinatawag na curse energy. Kaya karamihan sa mga tao ay mayroon talagang curse energy dahil ang kanilang negative emotions ay nako-convert into curse energy. Ngayon, ang mga negative emotion o curse energy na yan mga kaibigan ay nagli-leak naman mula sa mga tao at nakakabuo ng isang spiritual beings known as cursed spirits. In other words, ang mga cursed spirits ay usually namamanifest mula mismo sa negative emotions ng mga tao. At naghahatid lamang ang mga cursed spirits ng pinsala sa mga tao kaya kailangan silang puksain o i-exercise upang di na makapagdulot pa ng pinsala. At karamihan sa mga cursed spirit ay nagmamanifest o nabubuo sa mga ospital at paaralan. Since na mga lugar na ito ay ang kadalasang pinagmumula ng negative emotions ng mga tao. Sinasabing sa modern day ng Japan ay sumobra na sa 10,000 katao ang namamatay at nawawala taon-taon sa di may paliwanag na kadahilanan na in reality ay gawa lang pala ng mga cursed spirit. Gaya ng mga sorcerers ay nakaklasify din ang lakas ng isang cursed spirit base sa kanilang grade o rank na binibigay nito ng mga sorcerers na from grade 4 to special grade. At ayon sa mga sorcerers, ang isang grade 4 na cursed spirit ay sapat na rong tapatan gamit ang wooden bat. Ang grade 3 naman ay natatapatan kahit gamit lamang ang handgun. Pag grade 2 ay kinakailangan na itong gamitan ng shotgun, while ang isang grade 1 naman ay masasabing kahit ang isang tangke ay maaaring di pa raw sapat na gawing panlaban. At panghuli ang mga special grade cursed spirit na maaaring matatapatan gamit ang cluster bomb. Pero kahit gaano pa man kalakas ang isang atake, basta ay ang isang physical attack ay walang kasamang curse energy, ay ang cursed spirit ay di talaga mamamatay. Kaya upang mapatay ito o ma-exorcise ay kailangang lagyan ng curse energy ang isang atake dahil since nagawa sa curse energy ang cursed spirit ay na-exorcise lamang ito gamit din ng curse energy. Nadagpa na kadalasan ay nakakategorize ang cursed spirit na isang mahina kung umaatake ito bilang grupo. At usually sa mga mahinang cursed spirit ay ang kanilang pag-iisip ay mahalin tulad lamang sa isang mabangis na hayop. While ang mga malalakas namang cursed spirit ay kadalasang may form ng isang tao tulad na lang ng mga disaster cursed spirit na pag-uusapan natin mamaya. At unlike sa mga mahinang cursed spirit, ang mga special grade cursed spirit ay capable din sa pag-communicate at na may sarili ding pag-iisip na mahalin tulad sa mga tao. Which brings us dito sa disaster cursed spirit. Ano-ano nga ba mga disaster cursed spirit? Well, dahil sa nabuo na ma-manifest ang mga cursed spirit mula sa negative emotions ng mga tao, ay the more na mas kinakatakutan ng mas maraming tao ang isang bagay o pangyayari, ay the more na ma-manifest ito bilang isang malalakas na cursed spirit. Ang isang example nito ay si Hanami. Si Hanami ay nabuo mula sa takot ng mga tao sa mga nangyayaring pagkaubos ng kagubatan. Kaya si Hanami ay may mithiin na ubusin ng mga tao upang ma-preserve ang kagubatan. Another example naman ay si Jogo. Si Jogo ay most likely nabuo mula sa takot ng mga tao sa volcanic eruptions. Kaya yan ang dahilan na tinawag silang disaster cursed spirits dahil nabuo sila mula sa takot ng mga tao sa future disaster na maaaring mangyari. At di lang yan, kahit na hindi rin totoong isang bagay, pero kung kinakatakutan ito ng karamihan, ay mas malaki ang tsansa na mamamanifest din ito bilang isang tinatawag na imaginary vengeful spirits. Ang mga imaginary vengeful spirit mga kaibigan ay kadalasang nabubuo mula sa takot ng mga tao sa mga nakakatakot na urban legends. For example, ang imaginary vengeful spirit ni Geto na ang Kuchisake Onna na nabuo mula sa famous urban yokai legend in Japan. Habang ang Tamamo no Mae incarnate naman ay nabuo mula sa takot ng mga tao sa isang individual na nasa Japanese mythology. So kahit sabihin pa nating fictional character lang ang mga kinakatakutan ng mga tao, ay the fact na maraming taong natatakot sa kanya ay most likely ay mamamanifest din ito bilang isang imaginary vengeful cursed spirit. So yan ang imaginary vengeful cursed spirit mga kaibigan. Now, hindi lang nabubuo ang cursed spirit mula sa takot ng mga tao sa isang bagay. Dahil sa pagkakalam natin ay nabubuo talaga sila mula sa negative emotions ng mga tao in general. Kaya ang isa pang example sa cursed spirit na nabuo sa isa pang uri ng negative emotion ay ang special grade cursed spirit na si Mahito. Si Mahito ay nabuo mula sa namumuong dami ng mga tao na may sama ng loob
sa kanilang kapwa. Kaya ang ability ni Mahito mga kaibigan ay ang pagre-reshape ng soul ng isang tao o isang living being. And if you get the picture, ang ability ng isang cursed spirit ay nagre-reflect sa kung anong klaseng negative emotion sila nabuo. Now, may iba pang klase ng cursed spirit na nabuo sa ibang paraan at yan ang mga disease cursed spirit. Tulad na lang ng smallpox deity na cursed spirit na isang special grade cursed spirit na nabuo mula sa smallpox disease. Kaya for example mga kaibigan, kung ang COVID-19 ay nag-exist sa mundo ng JJK, ay malaki talaga ang tsansa na mamamanifest ito bilang isang disease cursed spirit na COVID-19 sa dami ng mga taong pinarwisyo na naturang virus. Ang mga cursed spirit ay may sarili ding abilities o curse technique at usually pag mahina ang isang cursed spirit ay ang ginagamit lamang nitong pang-atake ay ang matutulis nitong kuko o mga ngipin. May isa ring ability ang mga mahihinang cursed spirit na sila lang ang nakakagawa at yan ay ang pag-pass through walls o concrete walls. While ang mga special grade cursed spirit naman ay nagpo-possess ng sarili nilang curse technique at capable pa sa paglatag ng domain expansion. Nahihil din ng mga cursed spirit ang kanilang katawan na naputol nang walang kahirap-hirap since nagawa lamang sila sa curse energy. So by reinforcing curse energy sa mga naputol na bahagi ng kanilang katawan ay nagagawa ng cursed spirit na maibalik agad o maihil ang damage area. Sometimes di rin kagad na ma-manifest ang cursed spirit into its complete form dahil may mga cursed spirits din, especially sa mga special grade cursed spirit na dumadaan muna sa evolusyon o metamorphosis. Kadalasan sa mga to ay nagiging tinatawag na curse womb muna at dadaan muna sila sa metamorphosis bago maging isang ganap na curse spirit. Ang isang example nito ay ang finger bearers. Ang finger bearers ay mga curse spirit na nakakonsume ng daliri ni Sukuna na after consuming ay nagiging curse womb muna sila at expected na magiging special grade curse spirit after the metamorphosis. At aside sa mga finger bearers, si Dagon ang isa ring example ng curse womb. Unlike kina Hanami at Mahito, si Dagon ay walang communication abilities na kagaya ni Mahito dahil isang curse womb pa lamang siya. Pero right after nung nag-evolve siya, ay dito siya nagkaroon ng own consciousness. Si Dagon ay isa ring exceptional na curse spirit mga kaibigan dahil kahit sa curse womb form pa lang nito ay nakakapag-activate na siya ng domain expansion. Usually, ang mga curse womb ay nag-evolve due to trauma o near-death experience na napupush sa kanila sa evolution. May isa ring unique case of curse womb at ito ang curse womb death paintings na binuo noon ni Noritoshi Kamo aka Kenjaku. Ang mga curse womb death paintings ay ang resulta sa 9 abortions ng babaeng may ability na magdalang tao ng half human, half curse spirit. So, ang mga death paintings ay kalahating tao at kalahating curse spirit. Ngayon, aside sa mga nasabi kong klase o type of curse spirit na usually na mamanifest, ay may mga curse spirit din na ang origin ay isang tao. So, isang tao sila noon before their death. At ang curse spirit na yan ay tinatawag na vengeful curse spirit. Ang mga vengeful curse spirit mga kaibigan ay mga tao din noon at mas prone ang isang sorcerer na magiging isang vengeful spirit after their death. Dahil kapag ka namatay isang sorcerer na hindi ginamitan ng jujutsu, ay ang mangyayari ay magiging vengeful curse spirit sila. At yan ang nangyari kay Naoya Zenin na pinsan ni Maki na namatay na di ginamitan ng jujutsu. At dahil sa may galit at puot pa si Naoya kay Maki, ay nagbalik ito bilang isang vengeful curse spirit. Pero una ay naging curse womb muna ito before dumaan sa metamorphosis. May mga cases din na nagiging vengeful curse spirit ang isang tao kung isinumpa ito bago pa ito mamatay. Tulad na lang ni Rika Orimoto na naging vengeful curse spirit right after her death. Matapos siyang masumpa by accident ni Yuta nung di matanggap-tanggap ni Yuta ang pagkamatay nito. While kadalasan sa mga curse spirit ay nagdudulot lamang ng pinsala, ay may iba namang curse spirit na nagiging companion pa ng mga tao. Pero bilang lang sa series ang makikita natin na ganitong klase ng curse spirit. Basically, ang mga curse spirit mga kaibigan ay parang hollow sa Bleach, pero ang manifestation process nito ay malapit-lapit sa manifestation process ng mga devils sa Chainsaw Man. At yan ang lahat tungkol sa curse spirit at sana ay nalinawan kayo mga kaibigan sa origin at classifications nito. Kaya kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay kinagit a like, follow, subscribe na rin kung trip nyo mga ganitong klaseng contents dahil sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa curse tools, curse object at marami pang ibang topic tungkol sa Jujutsu Kaisen series. Maraming salamat and see you guys again on my next video.